Idol, nirereklamo niya yung rider na tumangay sa kanyang laptop. Rider. Pinadeliver, Idol. Anong Opo. pangalan ng rider? Opo. Si John Silvius? Versalinas na isang Lalamove rider po. Lalamove na naman! Grabe ito. Wala nang kadala-dala itong Lalamove. Oh, ito lahat ng mga Lalamove rider, kung ako sa inyo, medyo lipat-lipat muna kayo pag may time dahil meron akong gagawing hakbang na bibigyan koleksyon ito may-ari ng Lalamove. Tawagan ng DICT, ipa-down ko kayo itong apps ng Lalamove kasi walang kadala-dala. Buti pa yung mga iba pag nireklamo, Grab, Joyride, pupunta sa hearing yan. Itong Lalamove, hindi pumupunta to. Tigas ulo. Sige, Ma'am Christine, magandang hapon, salamat po sa pagpunta. Afternoon din. Ikwento po yung inyong mapait na karanasan dito sa Lalamove. Nagpadala po ako ng laptop dun po sa Lalamove. Okay. Yun po yung pagmamayari ng aking co-teacher. Okay. Dahil hindi po ako pumasok, pinapadala niya lang po sa Lalamove yung laptop. Laptop. So, Okay. pinadala ko po Okay. Ngayon po, dahil may sakit po ako, yung asawa ko po ang nag-abot sa, Ito na po yun sa video. Ayan na, sa video, may video tayo. dun sa driver. So, Okay. inabot niya po. And then, after ilang hours po, hindi pa rin po daw po nakakarating dun sa co-teacher ko yung laptop. Ayun na, o nga, okay. Opo. Sinabit niya yung backpack, laptop pa naman noon. Opo, sir. Ayan. Yung Lalamove, nakachinelas lang. Violation yan, kung tutusin. And then yan, umalis na yung Lalamove. Hindi na nakarating. Opo, hindi na po nakarating. Ngayon po, agad ako sa mga pulis, nagpa-blatter and all po. Tapos po, yung pulis ko po, yung investigator po na pinuntahan ko, sir, sa cybercrime unit ng Cavite po, ay nag-email po sa Lalamove para po extract yung information ni Lalamove driver. So, na-extract po. Tapos, pinapili po ako ni sir kung gusto ko daw po muna pumunta sa barangay or rekta na po na warrant. Ngayon po, sa madaling salita po, pumunta po ako dun sa barangay po muna para makaharap po yung nandun po sa app. Tapos po, kiniklaim na pag-alaman ko po doon na parang kagawad po siya doon sa barangay na yun. Kagawad? Opo. Abay, tinamaan ng dobleng lintik ito. Anong sabi ni Kagawad nung makaharap niyo siya? Nung nakaharap ko po siya, sabi niya po ay 4 years na daw pong nalaglag or nawala yung cellphone na yon na hindi na po na siya ang gumagamit. Ngayon po parang pangatlo or pang-apat na po ako na nagrereklamo sa pangalan niya doon sa app na po na yon na nawalan din daw Teka po. muna. Meron ba siyang blatter na patunay na talagang yun po, nireklamo na niya 2 or 3 times na dahil paggamit sa kanyang cellphone? Nung Nawala. tinanong ko po, sir, ang sabi niya po ay wala dahil nung nawala po ay pandemic daw po. So hindi niya na parang ganun. 3 beses pandemic. Palaging dinadahilan yung pandemic. Okay, tapos po, ano sabi niya? Tapos po yun, anong sabi po ni Kap ay kung ano daw po ang kung ba't ako nandun. So para po makausap at hindi po agad siya mabigla na may warrant. Siyempre, Saan Kagawad po itong sa barangay 637 San Miguel, Manila po. Santa Ana. Santa Ana, Manila? Malapit po sa Mike Malacanang. Hindi nyo taga-barangay yun. Hindi po, taga Cavite po ako, sir. Okay, hindi nyo kabarangay. Alright. Ano sabi ni Kagawad? Talagang pinagdidiinan niya na hindi sa opo. kanya, na nagamit lang yung kanyang cellphone. Opo, nawala lang po, parang ganyan. Tapos marami na nga po nagrereklamo sa kanya, and all. Teka muna, kung nawawala yung kanyang cellphone, I'm sure may lock yun. O paano nagamit yung kanyang cellphone? Eh, di ba usually pag nawalang cellphone mo, binibenta yon, hindi nagagamitin ng isang tao yon. Ay, wala po siya sinabi. Basta po, ganoon lang po. Basta ginagamit pa rin daw po, and all. Di ba, Sharif? Pag ang isang tao nakapulot ng cellphone, kung sino man yung taong yun, usually, hindi niya gagamitin yun, ibibenta niya yun. Opo. Or, wala na Kasi sir, pag- wala na. Itsapwera na yung, pati yung laman nun sir, pati yung apps po, wala na. Wala. SIM card, wala na rin po. Lahat babaguhin yon. Opo. Tapos gagamitin nyo lang sana ng personal, po. Personal na Ay, gamit pero- na lamang yun, tawag-tawag. Dalawa yun. Una, gagamitin muna, sige, tawag-tawag. Buburahin lahat ng mga information doon para hindi matrace sa kanya na hawak yung cellphone. Tapos, pangalawa, ibibenta niya. Ito sa kanya, yung nakapulot, ginamit-gamit 3 beses. Opo. Yung sa unang pagkakataon, sana pinablata niya agad yun. Sinumbong niya sa pulis. Opo, sir. Nung nakaharap ko po siya, binato niya po sa akin. Actually, January Binato? 12. Well, kumbaga, ang sinabi niya po sa akin is January 12 ko po kasing nawala yung laptop, nawala ng rider. Ngayon po, nagpunta daw po siya sa pulis at nireport January 14 din po. Hindi, pero yung mga After 2 previous, days. anong ginawa niya? Wala daw po siyang ginawa. 3 beses na, 2 beses. Kasi pangatlo yun sa'yo. Opo, parang ganun. 2 beses, pinabayaan lang niya. Kasi sabi niya, ano raw,
Basta nawawala lang pandemic. po. Opo, pandemic. Hindi ako maniniwala. Tell it to the Marines. Niluloko ng kagawad na ito. Kasuhan to si kagawad siguro. And then mag-produce siya ng mga ebidensya na hindi siya yun. Kasi nakapangalan sa kanya eh. Diba? Okay. DICT. Okay. Mamaya kausapin na si Atty. Garrett. Atty. Carlo Murcia, Director 2, DICT. Magandang hapon po, Atty. Carlo. Good afternoon, Senator Rafi, and good afternoon to Ms. Tamillo. Ito pong reklamo laban sa Lala Move, hindi ko na po mabilang sa aking mga daliri kung ilang beses na itong isinumbong sa amin dahil sa samot-saring kalokohan, katiwalian, at ang lumalapit po ay yung mga kliyente nila. Anong magandang gawin dito, Attorney Murcia? Ilang beses din namin ito pinatawag sa mga hearing at hindi po sumisipot. Nagpapadala lamang ng mga representative at yung mga representative, pag kinakausap namin, aanga-anga pa at hindi marunong sumagot ng maayos. Siguro, Senator Rafi. Attorney, anong tingin mo? Cancelin kaya naman muna ating apps nila. Senator Rafi, unahin po natin, sa DICT po nagre-rehistro ang ating mga operator tulad ng Lalamove. Mhm. So, according po sa Department Circular HRA 005, Series of 2025, Mhm. ang attributable acts po ng mga rider na nagre-represent po sa Lalamove ay offense committed by the operator themselves. Yun. Patay, tumbok. So, therefore, sir, Therefore, yung ginawang kalokohan ng rider na ng abuso sa kanyang duty as rider ng Lalamove ay attributable at magkakaroon po ng penalty kung napatunayang may penalty na may nagawang masama. Ang Lalamove po ang sasagot po nun. o paano sir kung paulit-ulit na lang, hindi na di ko na mabilang kung 7, 6, 8, 10, 11, 12. Talagang dami sir. Sir, So, anong magandang action? Pagpaulit-ulit po yun, sir, papasok po yun sa Section 51. Grave offense po siya, sir. Okay. Grave offense, gross neglect of duty resulting in damage to or pecuniary loss suffered by the mailing public. Sa nabanggit nga po ni Ms. Tamillo, ito pong pinadala niya ay may pecuniary value. At ito po, hindi ako nagkakamali, ay laptop po worth 50,000 nga po. Opo. At paulit-ulit nga po ito at maaari pong pasok po ito as grave offense po ng isang operator tulad ni Lalamove, Mr. Senator. So, kung grave offense, ano po yung pataw na parusa dito, sir? Sa ano po, penalties po, Rule 14, Section 54 po. The following are the penalties that may be imposed depending on the facts and circumstances of each case. Number 1, suspension po ng kanilang authority to operate. Mhm. Number 2, cancellation or revocation of authority ng kanilang authority to operate. Anda ko. Ganda-ganda pakinggan yan. Number 3, Number 3 po, kapag nag-decide po si Ms. Tamillo na mag-file ng case, kami po ay magbibigay ng mga ebidensya. Based din po sa ibibigay niya sa aming reklamo, maaari pong itap po kami to prosecute for the offense, whether civil or criminal po. Tutulong po kami. ako naman para sa laptop niyo, ma'am. Sagutin ko na yun. Kung talagang nagmamatigas to na mo, gusto ko makancel na lang. Tingin mo, okay ba sa yun? Mananawagan ulit ako sa mga taga-Lalamove riders na mababait. Siyempre, hindi naman sila lahat salbahe. May mababait pa rin dyan. Lipat-lipat na kung may time. Ngayon pa lamang. Kasi talagang blacklisted na ito sa amin, itong Lalamove. Sandali lamang po, attorney ha. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Magandang hapon po. Napakaganda itong narinig ko kay Attorney Carlo Murcia ng DICT. So, tama ba yun? At saka, bakit sa mga hearing natin, tigas ng ulo itong Lalamove, hindi umatin? Ay, ayun nga po, Sen. No? Sa unang yung tanong, tama po yun. Ang DICT po yung nag-regulate ng tinatawag nating PEMEDES o yung Private Express Messengerial Services. So, pwede po suspend and then later on revoke po yung authority to operate ng different platforms tulad ng Lalamove. Second, Senator, according to my personal notes, dito nga po, it did not appear po ang Lalamove sa last hearing natin ng mga TNVS. So, we've been trying our best, Senator, talaga na makipag-ugnayan sa kanila to help them even make the law that would eventually regulate them. Pero non-participative po talaga, Sen.
Plus, Senator, karagdagang kaalaman lang po. Yung sinasabi po ni Kagawad, parehas po tayong nagdududa. Kasi may isa pong scheme dyan, Sen, sa Lala Move, kung saan yung mga tao bumibili ng mga active account, kaya po iba ang dumarating na rider kaysa dun sa nakarehistro. Yun. No? So, Madalas most likely, mangyari yan. hindi nalaglag, Senator, hindi po nalaglag ang cellphone. Binenta po Hindi siguro. ako naniniwala. Sabihin niya, maski nga kindergarten, hindi maniniwala. Sasabihin, niloloko mga ko Kagawad. Tayo pa kaya. Opo. Kaya tell it to the Marines nga po talaga, Senator. Ang aking hinala, binenta niya yung account na yon at iba na ang gumagamit para po makapang-scam. So, si Kagawad pwede natin kasuhan dito. And then bahala na siya magpaliwanag sa korte. Tingnan natin kung kaya niya pa panindigan sa korte, patunay na hindi talaga siya yon. Kasi tama po, Senator, no? Kasi on its face, siya po yun eh. Siya po ang rider registered. So siya po dapat ang maging responsible. Mukha niya, pangalan niya, identity niya, ang nag-engage doon sa service po, no? Ng At saka yung pag-transfer sinasabi ng- niya na twice na raw nangyari yon na ginagamit Opo. yung pangalan niya, nagrereklamo, anong ginawa niya? Hindi ba siya nagpa-blatter sa mga pulis? Hindi ba siya nag-ingay, nag-post sa social media na ginagamit pangalan ko, etc. He should have done anything or something but he did not. So, which means Tama to say, at ginagamit lang niya palusot tulad ng iba, ay yung pandemic. Para sa akin, nagsisinungaling to. So, dapat prove niya sa korte na hindi siya nagsisinungaling. Sampa natin ang kaso to. Tama po, Senator. And better yet, pwede niya naman pong ipa-deactivate yung kanyang account sa Lala Move. Pero hindi niya po ginagawa. So, nakakapangduda po talaga. Isa pa yon. Pwede niya i-deactivate. Yung pinapalabas niya, nahulog. Anong ginawa mo? Wala lang. O di, kung kasi sabi ko nga, usually kapag yung cellphone mo nawala o ninakaw, ang ginagawa nung nakapulot o nagnakaw, agad-agad binebenta o dili kaya binubura lahat ng mga information doon, mga apps and all, para magamit. Opo. Walang trace. Tama po. Which he didn't Tama do. po. Everything is the same. So niloloko tayo ni Kagawad. Sino to? Kagawad. Kagawad. Ano po, sir? Si Rafi Tulfo po ito, Kagawad. Sa Wanted sa radyo po tayo. Opo. Kagawad, pasasampahan namin kayo ng kaso, and then i-prove nyo na lang po sa korte na talagang hindi po kayo may-ari ng cellphone at nagamit lamang po. Kasi hindi ka panipaniwala po yung inyo pong pinaliwanag dito kay Ma'am Christine Tamio. Hindi kami naniniwala. Ano po, sir? Ito po yun. Ano pa? May ibigin naman po ko na hindi po ko yun. Kasi po, dami po tanana mo, namin January 11, nag-iikot po ako na yung account ko na po. Ako, January 11 po na wala yung account ni ma'am. Naka-open po ako na nalamove. Ngayon po, sabi ko, ma'am, bakit po ito po yung app ko? Nakakuha ako ng booking inyo. Itinakap po ko na email. Sandali, Sarah. Ma'am, meron bang exchange of conversation between your husband and you? Dito, hindi nyo nabobosesan to? Iba po yung salita nung nagtumawag po sa akin, sir. Ibang Nung salita. time na nagpadala Hindi po niya ako. kaboses? Ayan po. Tapos yung nag-pick up, hindi rin kaboses. Apo. Ako, kung sabi anong pick-up, ako, ang pinabal nito ko, kasi wala na, ma'am, nakausap ako kayo rider. Sabi na ako, direkto ko kayo. Okay, kaya nga Kagawad, alam nyo bakit hindi kami naniniwala? Dahil nung sabi mo na wala yung cellphone mo, sana pinablatter mo agad sa police. Sinabi mo na wawala. Tapos ngayon, sir, agad-agad pinakansila mo yung cellphone mo para hindi na magamit. Wala kayong ginawang hakbang at ginawa mong palusot, the reason ay pandemic. Oh, di ba? Naging pabaya po kayo kasi ang normal doon, gagawin ng isang tao na nawala ng cellphone tulad ko, halimbawa, o kung sino man, inireport agad. O kung hindi man nireport, pinakakansila yung numero na yon. Diba? Diba? Tatawag ka sa telecommunication company o kung ano ba yung Globe, Smart. Tawag ka sa Globe Smart, sabihin, cancelin nyo na yung numero yun, hindi na akin yun, etc. Which you did not. Okay. Sige, mamaya na. Okay, sige. Okay.
Saka ka na muna, sir. Ibang, ano yan, ibang aspeto yan sa'yo. Pag-usapan pa natin kasi hindi raw ikaw nabubosesan. Sabi ni ma'am, saka nung mister, hindi raw, magkaibang boses. So, that's a different story now. Sige, tatawagin namin kayo muli, Kagawad. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Kagawad. Magandang hapon po, Kagawad. Opo, hindi, walang anuman po. Okay, sige. So, Atty. Garrett, paano? Umpisa na natin tong pagpasuspindi o kansila? Anong first step gagawin dito? Yes po, Sen. No, I agree with what our DICT representative said. Magbigay lang po siguro ng verified statement ang ating complainant now. Pati po yung recent din na complainant natin, Sen, na nagpadala daw ng isang truck ng saging na nawala. Totoo yun. Isama rin po natin yun, Sen. And many others na nakapila po dyan sa ating programa. Samahan po natin sila mag-draft ng statement of complaint para po ipasa sa DICT. So this is Umpisahan na po yung... This is what I want you to do. Lahat kayo dyan sa legis natin. Maggawa kayo ng sulat, interview natin lahat ng mga complainant na pumunta sa atin, and then isend natin yan sa DICT, and then DICT will investigate para makansela o masuspindi o ma-revoke itong permit nitong Yes, Lalamove. Tama ba, Attorney Murcia, sir? Yes, Mr. Senator, we'll be awaiting the itemized complaints of the various clients of Lalamove. At pag nakarating po sa atin, tayo po ay mag-iimbestiga. Papadalan po natin ng NPE ang Lalamove. They will be allowed 72 hours to respond with evidence. And kapag hindi pa rin na solusyonan yan, sir, meron na po tayong steps na for penalization na nabanggit ko po kanina, which includes the revocation or suspension po, depending on the facts of the case ko, Mr. Senator. Ayun, napakaganda. Music to my ears. Okay. Sa dilawan po, Attorney Murcia at Attorney Garrett. So, ma'am, ano sabi ng Lalamove? Nakakausap niyo pa ba rin ng Lalamove? Hindi na. Actually po, ilang beses po silang nag-email sa akin na parang may insurance daw po na 20,000 po na ino-offer sa akin. Lugi ka pa, 50 yung... 43 po, sir. Ay ngayon po, pag daw po tinanggap ko yung 20,000 na yon, parang close deal na yon. Parang wala na po talagang kaso, wala nang habulin, pati tao nila, kumpanya nila. Wag. Ganito na lang. Palitan ko na lang yung laptop mo. Ako nang bahala. Tuloy mo yung kaso dito. Kasi kung kung nabayaran ka ng 20,000, hindi ka na magiging complainant nila. Opo, sir, hindi ko po tinanggap. Wag. Laptop po nila yan sa school, sir. Ay! Nung co-teacher ko po. Bukas na bukas may bago ka lang laptop. Anong brand po ito? Sagot ko Huawei na. po, sir. Game. Done. Sige po. Bukas na bukas may bagong laptop na kayo. Thank you. Wag ko kayo makipag-areglo dito sa Bigyan natin leksyon tong Lalamove. Lalamove, mga riders ay mababait. Lipat-lipat na kayo. Kung ako sa inyo, alam nyo na, nakikinig kayo kanina, sinasabi ni Attorney Murcia ng DICT. Sige ma'am, good na yan yung Huawei na laptop, papalitan ko tomorrow. Thank you. Huwag kayo makipag-areglo, ha? Salamat po sa pagpunta, Thank ma'am, you ha? po. Okay, Attorney Carlo Murcia, sir, maraming salamat po, ha? Hintayin niyo po yung sulat manggagaling sa opisina ko, sir. Attorney Yes, Murcia. Mr. Senator. Thank you. Salamat po at pinagbigay alam niyo po sa amin to. Salamat po. Thank you po talaga. Attorney Garrett, ha? Umpisa na Yes yung po, sulat, Senator. investigasyon natin. Sige, thank you, Attorney Garrett. Apo, Sen. Okay po. Ayan, di ba? Yes. Opo. Sir, may message po yung Lalamove sa atin. Ano message? We acknowledge the complaint of Miss Christine Tamillo kasi nag-message po tayo sa kanila. Regarding her delivery last January 12, we take this matter seriously as any report of an undelivered item is a grave concern. The investigation is ongoing and we are cooperating with the proper authorities. Additionally, we have already banned the driver account from our platform since this case has been escalated to us. Lastly, we would like to confirm that the client will receive compensation in accordance with our policies as Lalamove provides goods. Stop mo muna. In accordance with their policy, which is only 20,000. 50,000 yung halaga ng laptop. Di Yun abunado na po, pa si sir. ma'am. Hindi. Opo. Okay, tuloy. As Lalamove provides goods insurance coverage for all deliveries made through the platform. Yun lang po. Tapos na. Yes po, sir. Ma'am, huwag mong tanggapin. Nasa inyo yan, ma'am. Pero kung ako, advice ko sa inyo, I strongly advise you, huwag ka makipag-areglo. Sana. Ako nang bahala sa laptop niya, ha? Bigyan natin leksyon to. Tigas ulo, tagal na, paulit-ulit. Ma'am, punta kay Odette, ma'am. Thank Bukas, you po. nandiyan na yung bagong laptop. Magandang hapon po, ma'am. Thank you. Ayun. Newspeak tayo. Salamat po, Idol. At tayo po ay